Umuugong ang kalangitan sa bigat ng usok at apoy. Ang lupa ay tila nanginginig sa bawat pagsabog at ang hangin ay puno ng alikabok at pait ng digmaan. Dahan-dahang gumapang si Mateo sa damuhan, pilit na tinatakpan ang sugat sa kanyang tagiliran. Ramdam niya ang init ng dugo na tumatagos sa kanyang uniporme. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi lamang sa sakit, kundi sa takot na baka iyon na ang huli niyang araw. Hindi pa pwedeng dito magtapos, bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahinang ungol. Napatigil siya. May tao. Mahina niyang tanong, bagamat alam niyang delikado ang magsalita. Muling umalingaw-ngaw ang ungol. Mahina, ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa pinanggagalingan ng tunog. Sa likod ng wasak na bakod at natumbang puno, nakita niya ang isang sundalo. Nakasuot ito ng uniforme na agad niyang nakilala. Kaaway. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang baril. Kahit nanghihina, kaya pa niyang magpaputok kung kinakailangan. Ngunit nang masilayan niya ang mukha ng lalaki, natigilan siya. Dugo ang bumabalot sa dibdib nito. Halos hindi na makagalaw. Nangingitim ang paligid ng sugat. Malalim at malubha. Napansin ng lalaki ang presensya ni Mateo. Unti-unti nitong ibinaling ang ulo at nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit. Walang tapang, kundi pagod at pagsusumamo. Kung papatayin mo ako, gawin mo na, mahinang sabi ng lalaki. Huwag mo na akong pahirapan. Napalunok si Mateo. Matagal niyang inisip ang sandaling ito, ang makaharap ang kaaway. Ngunit hindi ganito. Hindi sa anyong halos wala ng laban. Anong pangalan mo? Tanong ni Mateo. Nagulat ang lalaki. Bakit mo tinatanong? Dahil tao ka, sagot niya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago sumagot ang lalaki. Daniel. Mateo. Napatingin si Daniel sa hawak na baril ni Mateo. Hindi mo ako babarilin? Umiling si Mateo. Kung gusto kitang patayin, ginawa ko na kanina pa. Napabuntong hininga si Daniel. Siguro, pareho na tayong pagod. Dahan-dahang inilapag ni Mateo ang kanyang baril sa tabi niya. Lumapit siya kay Daniel at sinuri ang sugat nito. Kailangan mong malinis ito, sabi niya. Kung hindi, hindi ka tatagal. Bahagyang natawa si Daniel kahit masakit. Akala ko kaaway kita. Kaaway kita, sagot ni Mateo. Pero ngayon, pareho tayong gustong mabuhay. Sa tulong ng natitirang lakas, hinila ni Mateo si Daniel papunta sa isang maliit na kubo na bahagyang nakatayo pa sa gitna ng pagkawasak. Sa loob, may lumang banig, isang sirang mesa at ilang basag na kagamitan. Ipinahiga niya si Daniel. Tiisin mo, babala ni Mateo. Kumuha siya ng piraso ng tela mula sa kanyang uniforme at ginamit iyon para linisin ang sugat. Napangiwi si Daniel sa sakit ngunit hindi siya sumigaw. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Daniel habang hirap huminga. Dahil kung ako ang nasa kalagayan mo, gugustuhin ko rin na may tumulong sa akin. Tahimik na napatingin si Daniel sa kisame ng kubo. May pamilya ka? Tanong niya. Sandaling natahimik si Mateo bago sumagot. May asawa
at isang anak na babae. Gaano na siya katanda? 7 taon. Mahilig siyang gumuhit. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang maging guro. Napangiti si Mateo kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw? Tanong niya. May ina ako at kapatid na lalaki, sagot ni Daniel. Ako ang panganay. Ako ang inaasahan nila. Bakit ka sumali sa digmaan? Napapikit si Daniel. Para may maipadala akong pera sa kanila, para hindi na sila magutom. Tumango si Mateo. Pareho tayo. Saglit silang natahimik. Sa labas, naririnig pa rin ang malalayong putok. Ngunit tila unti-unti itong humihina. Alam mo, sabi ni Daniel, kung hindi tayo nagkita sa ganitong paraan, baka magkaibigan pa tayo. Napangiti si Mateo. Siguro nga, anong ginagawa mo bago ka naging sundalo? Magsasaka, sagot ni Mateo. Tahimik ang buhay, mahirap pero payapa. Iyon ang gusto ko, bulong ni Daniel. Ang payapang buhay! Napatingin si Mateo sa kanya. Makakauwi ka pa. Sigurado ka? Hindi, sagot niya ng tapat. Pero kailangan mong maniwala. Napangiti si Daniel ng bahagya. Salamat, Mateo. Magpahinga ka muna, sabi ni Mateo. Babantayan kita. Hindi ka ba natatakot na baka patayin kita kapag lumakas ako? Bahagyang natawa si Mateo. Kung mangyari man yun, ibig sabihin, gumaling ka. Napapikit si Daniel, tila unang beses na nakaramdam ng kapanatagan sa gitna ng digmaan. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang gabi. Sa loob ng kubo, 2 sundalo mula sa magkalabang panig ang magkatabing nakahiga. Parehong sugatan, parehong pagod, parehong nangangarap na makauwi. Sa dilim muling nagsalita si Daniel. Mateo, oo? Kung sakaling hindi tayo pareho makaligtas, huwag mong isipin yun. Pakinggan mo ako, maring sabi ni Daniel kahit mahina ang boses. Kung ikaw ang makauwi, sabihin mo sa pamilya ko na ginawa ko ang lahat. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi ko sila kilala. Sabihin mo lang na mahal ko sila. Tahimik na tumango si Mateo. At ikaw, dagdag ni Daniel, sabihin mo rin sa anak mo na mahal mo siya. Alam niya iyon. Sabihin mo pa rin. Napatingin si Mateo sa kisame. Oo, sasabihin ko. Muling bumalot ang katahimikan. Sa gabing iyon, hindi na mahalaga kung sino ang kaaway. Hindi na mahalaga kung anong bandila ang kanilang pinaglilingkuran. Sa loob ng kubo, 2 lamang silang tao, kapwa sugatan, kapwa may iniingatang pag-asa. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, nakaramdam si Mateo ng kakaibang kapayapaan. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito magtatagal dahil sa oras na dumating ang umaga. Maaaring bumalik ang lahat sa dati at muli silang magiging magkaaway. Nagising si Mateo sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa butas-butas na dingding ng kubo. Ang liwanag ng umaga ay bahagyang sumisilip sa loob, nagbibigay ng maputlang kulay sa paligid na tila pagod na rin sa digmaan. Agad niyang naalala ang kanyang kalagayan at si Daniel. Mabilis siyang napalingon sa kabilang bahagi ng kubo. Nandoon pa rin si Daniel, nakahiga, ngunit mas maayos na ang paghinga kumpara kagabi. Gising ka na pala, mahina nitong sabi.
Hindi ako nakatulog ng maayos, sagot ni Mateo habang dahan-dahang umuupo. Masakit pa rin. Pareho tayo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. At sa sandaling iyon, tila nawala ang pagitan ng pagiging magkaaway. Buhay ka pa, sabi ni Mateo. Salamat sa iyo, tugon ni Daniel. Kung hindi mo nilinis ang sugat ko, baka wala na ako. Hindi pa tayo ligtas, paalala ni Mateo. Kailangan nating maghanap ng pagkain at tubig. Bahagyang tumango si Daniel. May lakas pa ako. Konti. Tinulungan siya ni Mateo na makaupo. Halos mapangiwi si Daniel sa sakit, ngunit pinilit niyang huwag magreklamo. Dahan-dahan lang, sabi ni Mateo. Hindi ako sanay na may tumutulong sa akin, sagot ni Daniel. Lagi akong inaasahan. Ngayon, ikaw muna ang aasa, biro ni Mateo ng bahagya. Napangiti si Daniel. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Mateo at sumilip sa labas ng kubo. Tahimik ang paligid, ngunit hindi iyon nangangahulugang ligtas. Walang tao, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin wala na ang panganib. Ganito ba palagi? Tanong ni Daniel. Ano? Yung tahimik, pero mas nakakatakot. Mas nakakatakot ang katahimikan kaysa putukan, sagot ni Mateo. Dahil hindi mo alam kung kailan babalik ang gulo. Muling naupo si Mateo sa tabi ni Daniel. Kailangan nating magtipid ng lakas, sabi niya. Pero hindi rin pwedeng wala tayong gawin. May naaalala ako, sabi ni Daniel. May maliit na balon sa likod ng mga puno. Hindi kalayuan dito. Sigurado ka? Hindi ko lang alam kung nandoon pa. Tumango si Mateo. Susubukan ko. Huwag ka nang lumayo, biglang sabi ni Daniel. Napatingin si Mateo sa kanya. Bakit? Kung may mangyari sa'yo, wala na akong pag-asa. Tahimik na napabuntong hininga si Mateo. Babalik ako, sabi niya. Sigurado ka? Oo. Bumalik ka, maring sabi ni Daniel. Sandaling tumitig si Mateo sa kanya, bagong ngumiti ng bahagya. Babalik ako. Lumabas siya ng kubo. Dahan-dahang gumagalaw upang hindi makagawa ng ingay. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Sa loob ng kubo, naiwan si Daniel. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakatulog. Sa halip, iniisip niya ang kanyang pamilya. Nanay, sana ligtas kayo, bulong niya. Lumipas ang ilang minuto na tila napakahaba hanggang sa marinig niya ang mga yabag. Napadilat siya. Mateo? Tawag niya. Walang sumagot. Lalong lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Mateo? Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Napabuntong hininga siya nang makita si Mateo. May hawak na maliit na lata at basag na bote na may lamang tubig. Nakahanap ako, sabi ni Mateo habang hinihingal. Napangiti si Daniel. Akala ko, hindi ka na babalik. Inisip mo bang iiwan kita? Hindi ko alam, tapat na sagot ni Daniel. Sanay akong maiwan. Tahimik na inilapag ni Mateo ang tubig. Hindi kita iiwan, sabi niya. Inabot niya ang bote at dahan-dahang pinainom si Daniel. Konti lang, paalala niya. Uminom si Daniel at tila muling nagkaroon ng lakas ang kanyang katawan kahit papaano. Salamat, bulong niya. May nakita rin akong kaunting pagkain, sabi ni Mateo habang inilalabas ang ilang pirasong tuyong tinapay. Hindi ito sapat, pero
Makakatulong. Para na tayong magkakampi, sabi ni Daniel habang tinitingnan ang pagkain. Sa ngayon, oo. Tahimik silang kumain. Bawat kagat ay may kasamang pag-asa na mabuhay pa. Matapos iyon, sumandal si Daniel sa dingding. Mateo, sabi niya. Oo? Kung sakaling matapos ang digmaan, ano ang gagawin mo? Napaisip si Mateo. Babalik ako sa bukid, sagot niya. Magtatanim ulit. Gusto kong makita ang anak ko na lumaki nang hindi natatakot. Maganda yon, sabi ni Daniel. Ako, gusto kong magtayo ng maliit na tindahan para sa nanay ko. Anong klaseng tindahan? Kahit ano, basta may pagkakakitaan. Ayokong makita siyang nahihirapan ulit. Napangiti si Mateo. Makakamit mo iyon. Umaasa ako. Maya-maya, muling nagsalita si Daniel. Mateo. Oo? Kung nagkita tayo sa ibang pagkakataon, hindi sa digmaan, magiging magkaibigan tayo, agad na sagot ni Mateo. Napangiti si Daniel. Oo, sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung anong panig ang kanilang kinabibilangan. Ngunit biglang, may narinig silang malalayong yabag. Napatingin si Mateo sa pinto. May paparating, bulong niya. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang damit. Sino? Hindi ko alam. Mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang baril. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, muling bumalik ang takot. Mateo, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Daniel, kapag sila ay mula sa panig mo. Hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin. Naintindihan iyon ni Mateo. At doon nagsimulang bumigat ang lahat dahil alam nilang pareho. Hindi magtatagal. Pipilitin silang piliin kung sino ang kakampi at sino ang kaaway. Nanatiling tahimik ang kubo. Ngunit ang tibok ng puso ng dalawang sundalo ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang ingay sa labas. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pinto, hawak ang kanyang baril. Sumilip siya sa maliit na siwang. Pilit na inaaninag kung sino ang paparating. 3 anino. Mga sundalo. Hindi niya agad matukoy kung anong panik. Mateo! Mahinang tawag ni Daniel mula sa likod. Anong nakikita mo? 3 sila, sagot ni Mateo. Hindi ko pa makita ng malinaw ang uniforme. Napapikit si Daniel, pilit kinokontrol ang kaba. Kung sila ay kakampi mo, nanginginig niyang sabi. Huwag mo akong ibigay. Napatigil si Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Daniel. Hindi ganoon kasimple, sabi niya. Alam ko, sagot ni Daniel. Pero sana, kahit saglit, hindi mo muna ako kalaban. Tahimik na napabuntong hininga si Mateo. Hindi kita kalaban ngayon, sagot niya. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, narinig ang malinaw na tinig mula sa labas. May tao sa loob! Lumabas kayo! Napapikit si Mateo. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Kakampi. Mateo! Bulong ni Daniel. Anong gagawin natin? Mabilis na nag-isip si Mateo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kung lalabas siya, makikita nila si Daniel. Kung itatago niya ito, maaari silang mapagbintangan. Kung lalaban siya, pareho silang mamamatay. Lumapit siya kay Daniel at yumuko. Makinig ka, sabi niya. Humiga ka at huwag kang gagalaw. Itatago kita sa likod ng mesa. Paano kung makita nila ako? Hindi nila dapat makita. Mateo,
Magtiwala ka sa akin. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango si Daniel. Tinulungan siya ni Mateo na mahiga sa likod ng sirang mesa. Tinakpan ng lumang tela at mga kahoy na piraso. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas, bulong ni Mateo. Mag-ingat ka, sagot ni Daniel. Tumayo si Mateo, kinuha ang kanyang baril at huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang 3 sundalo mula sa kanyang panig. Marurumi ang kanilang uniforme, halatang galing sa matinding labanan. Mateo! Sabi ng isa sa kanila. Akala namin patay ka na. Hindi pa, sagot niya. May kasama ka ba rito? Sandaling tumigil ang mundo. Wala siyang marinig, kundi ang sariling tibok ng puso. Wala, sagot niya. Pinagmasdan siya ng isa pang sundalo. Sigurado ka? May nakita kaming bakas ng dugo sa labas. Napatingin si Mateo sa lupa. Sa akin iyon. Lumapit ang leader ng grupo. Sugatan ka? Konti lang. Sumama ka sa amin. Kailangan na nating umatras. May paparating na reinforcement ng kalaban. Sa loob ng kubo, nanigas si Daniel. Narinig niya ang bawat salita. Reinforcement. Ibig sabihin, ang mga kasama niya ay paparating. Hindi pa ako makakalakad ng malayo, sagot ni Mateo. Wala kang choice, matigas na sabi ng leader. Hindi ligtas dito. Napatingin si Mateo sa loob ng kubo. Isang saglit, isang desisyon. May kailangan lang akong kunin, sabi niya. Bilisan mo. Pumasok muli si Mateo sa kubo at isinara ang pinto. Agad siyang lumapit kay Daniel. Makinig ka, bulong niya. Mga kasama ko sila. Kailangan kong sumama. Napapikit si Daniel. Alam ko. Pero may paparating ding mga kasama mo, dagdag ni Mateo. Narinig mo yon? Tumango si Daniel. Kapag dumating sila, ililigtas ka nila. Kung maabutan nila ako ng buhay, sagot ni Daniel. Napayuko si Mateo. Makakaligtas ka, sabi niya. Mateo, mahina, ngunit puno ng bigat, ang boses ni Daniel. Ito na siguro ang huli nating pagkikita. Hindi agad nakasagot si Mateo. Kung magkita tayo ulit, dugtong ni Daniel, baka magkaaway na tayo. Unti-unting tumingala si Mateo. Baka, sagot niya. Anong gagawin mo kapag nangyari iyon? Tahimik. Mabigat. Hindi ko alam, sagot ni Mateo. Ngumiti si Daniel. Kahit mahina. Kung ako ang unang makakita sa'yo, hindi kita babarilin. Napatitig si Mateo sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yon, tapat niyang sagot. Alam ko, sabi ni Daniel. Kaya nga ako nagsabi. Biglang kumirot ang dibdib ni Mateo. May mga bagay na mas mahirap kaysa sa digmaan. At isa na doon ang pagpili sa pagitan ng tungkulin at puso. Salamat, sabi ni Daniel. Para saan? Sa pagtrato sa akin bilang tao. Hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Inabot niya ang kamay ni Daniel. Mahigpit itong hinawakan. Magkita tayo ulit, sabi niya. Sa ibang mundo o sa ibang pagkakataon, sagot ni Daniel. Sa labas, muling sumigaw ang sundalo. Mateo, bilisan mo! Dahan-dahang binitawan ni Mateo ang kamay ni Daniel. Tumayo siya. Isang huling tingin. Pagkatapos
ay tumalikod. Lumabas siya ng kubo at isinara ang pinto. "Handa ka na?" tanong ng leader. Tumango si Mateo. Habang naglalakad palayo, hindi niya magawang lumingon. Sa loob ng kubo, nanatiling nakahiga si Daniel, nakatingin sa kisame. Tahimik, mag-isa. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang init, pag-asa. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Sa gitna ng digmaan, nakatagpo siya ng isang tao na hindi tumingin sa kanya bilang kaaway, kundi bilang kapwa. Ngunit pareho nilang alam, hindi pa tapos ang kanilang kwento at balang araw, maaari silang magtagpo muli. Sa magkabilang panig ng baril, nanatiling tahimik ang kubo matapos umalis si Mateo. Si Daniel ay nakahiga pa rin, nakatitig sa kisame na tila unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ramdam niya ang panghihina ng katawan, ngunit mas mabigat ang pakiramdam ng pagkawala. Umalis na siya, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o malungkot. Sa unang pagkakataon sa loob ng digmaan, may nakilala siyang hindi agad humusga sa kanya bilang kaaway. Ngunit sa parehong pagkakataon, iyon din ang taong kailangan niyang kalabanin kung muli silang magkikita. Dahan-dahan siyang gumalaw, pilit inaayos ang sarili upang makaupo. Sumakit ang kanyang sugat at napangiwi siya. "Kailangan kong mabuhay," sabi niya. "Hindi pa dito nagtatapos." Sa labas, muling bumalik ang mahinang ugong ng digmaan. Malayo pa, ngunit papalapit. Ibig sabihin, darating na sila, ang kanyang mga kasama. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahaba. Bawat segundo ay parang isang pagsubok kung kakayanin pa ba ng kanyang katawan. Hanggang sa may narinig siyang mga yabag. Mas marami, mas mabigat. "May tao dito!" sigaw ng isang boses mula sa labas. Napapikit si Daniel. Dumating na sila. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kubo. 3 sundalo ang pumasok. Agad na napansin ang kanyang kalagayan. "Daniel!" gulat na sabi ng isa. "Buhay ka pa!" Mahinang napangiti si Daniel. Mukhang, "Oo." Mabilis silang lumapit at sinuri ang kanyang sugat. "Malala ito," sabi ng isa. "Kailangan ka naming dalhin agad sa kampo." Sandali, pigil ni Daniel. Nagkatinginan ang mga sundalo. "Ano yun?" Tumingin si Daniel sa paligid ng kubo. Sa sulok, nandoon pa ang mga ginamit na tela ni Mateo, ang bakas ng kanyang pagtulong. "May kasama ka ba dito?" tanong ng isa. Saglit na natahimik si Daniel. Iyon na ang sandali, ang pagkakataon na magsabi ng totoo o magsinungaling. "Wala," sagot niya. "Sigurado ka?" tanong muli ng sundalo. "Oo." Hindi na sila nagtanong pa. "Buhatin natin siya," utos ng leader. Habang binubuhat siya palabas ng kubo, napalingon si Daniel sa loob. Tahimik, walang bakas ng tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa roon. Habang dinadala siya palayo, unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang kubo. At kasabay nito, ang alaala ni Mateo. Samantala, sa kabilang panig, naglalakad si Mateo kasama ang kanyang grupo. Mabigat ang kanyang mga hakbang at mas mabigat ang kanyang isip. "Mateo," tawag ng kasamahan niya. "Ayos ka lang ba?"
Oo, sagot niya. Ngunit halatang hindi. Napansin niyon ng leader nila. May nangyari ba sa loob ng kubo? Tanong nito. Saglit na napatigil si Mateo. Wala, sagot niya. Sigurado ka? Oh, pinagmasdan siya ng leader. Tila may pagdududa. Ngunit hindi na ito nagsalita. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating ang pansamantalang kampo. Pagdating doon, agad na sinalubong si Mateo ng isang mediko. Halika rito, sabi nito. Kailangan mong malinis ang sugat mo. Habang ginagamot siya, hindi mapakali si Mateo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Daniel. Ang mga salitang binitawan nito. Kung magkita tayo ulit, napapikit siya. Masakit ba? Tanong ng mediko. Hindi, sagot niya. Ngunit hindi iyon totoo. Hindi ang sugat ang masakit, kundi ang katotohanan. Na sa susunod na pagkikita nila, maaaring wala ng lugar ang awa. Lumipas ang ilang araw. Sa magkabilang panig ng digmaan, parehong nagpapagaling ang dalawang sundalo. Si Daniel sa kampo ng kanyang hukbo. Si Mateo sa kabilang panig. Ngunit kahit magkalayo, pareho silang may iisang iniisip. Isang pangalan, isang mukha, isang alaala na hindi nila inaasahang dadalhin nila sa gitna ng digmaan. Isang gabi, habang nakahiga si Daniel sa kanyang higaan sa kampo, may lumapit na opisyal. Daniel, sabi nito, may bagong misyon. Handa na ako, sagot niya kahit mahina pa. Hindi ito basta-basta, babala ng opisyal. May natukoy kaming posisyon ng kalaban. Kailangan natin silang lusubin bago sila makapaghanda. Nanlamig ang katawan ni Daniel. Nasaan ang lokasyon? Binanggit ng opisyal ang lugar. At sa isang iglap, napatigil ang mundo ni Daniel. Iyon ang direksyon kung saan siya natagpuan. Kung saan siya iniwan ni Mateo. Ibig sabihin, nandoon ang mga kasama ni Mateo. Unti-unting napahigpit ang kanyang kamao. May problema ba? Tanong ng opisyal. Umiling siya. Wala. Magpahinga ka. Bukas, aalis tayo. Pag-alis ng opisyal, nanatiling nakatitig si Daniel sa kisame. Mateo! Bulong niya. Sa kabilang panig, sa parehong gabi. Tinawag din si Mateo ng kanyang komandante. May operasyon tayo bukas, sabi nito. May impormasyon na paparating ang kalaban sa sektor na ito. Nagulat si Mateo. Sigurado ba kayo? Oo. Anong oras? Madaling araw. Tahimik na napayuko si Mateo. Hindi niya kailangang hulaan. Alam niya, sa lahat ng lugar, doon pa. Doon kung saan sila unang nagkita. Dahan-dahan siyang huminga. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa posibilidad na sa susunod na pagkikita nila ni Daniel, kailangan na nilang patunayan kung sino ang tunay na kaaway. Madaling araw. Makapal ang hamog na tila kumakapit sa lupa at ang paligid ay nababalot ng katahimikan na may kasamang banta. Ang mga puno ay tila mga aninong nagmamasid at ang bawat galaw ng hangin ay parang bulong ng paparating na trahedya. Sa magkabilang panig ng kagubatan,
Dalawang grupo ng sundalo ang naghahanda. At sa gitna ng lahat, isang lugar, isang kubo, isang alaala. Tahimik na nakapwesto si Mateo sa likod ng isang malaking bato. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baril, ngunit ang kanyang isip ay malayo sa laban. "Mateo!" bulong ng kanyang kasamahan. "Handa ka na ba?" "Oo," sagot niya, ngunit hindi sigurado. Maya-maya, dumating ang kanilang komandante. "Tandaan ninyo," sabi nito, "ang kalaban ay paparating mula sa silangan. Hindi tayo uurong. Ipaglalaban natin ang posisyon na ito." Tahimik na tumango ang mga sundalo. Ngunit si Mateo, iba ang iniisip. "Silangan," bulong niya. "Doon manggagaling si Daniel." Sa kabilang panig ng kagubatan, nasa hanay si Daniel. Hawak ang kanyang baril. Bagamat hindi pa ganap na magaling ang kanyang sugat, pinilit niyang tumayo at sumama sa misyon. "Sigurado ka bang kaya mo?" tanong ng kanyang kasamahan. "Kaya ko," sagot niya. Ngunit ramdam niya ang kirot sa bawat galaw. Lumapit ang kanilang opisyal. "Makinig kayo," sabi nito. "May impormasyon na may maliit na grupo ng kalaban sa unahan. Kailangan nating agawin ang lugar na iyon." Napapikit si Daniel. Hindi na niya kailangang itanong kung saan. Alam na niya. Unti-unting sumikat ang araw. At kasabay nito, nagsimula ang paggalaw. Dahan-dahang sumulong ang dalawang panig. Hindi alam kung gaano kalapit ang isa't isa. Ang katahimikan ay napalitan ng tensyon. At sa isang iglap, isang putok, sinundan ng isa pa. At isa pa, sumabog ang kagubatan sa ingay ng labanan. "Posisyon!" sigaw ng komandante ni Mateo. Agad na kumilos ang mga sundalo, nagkubli at gumanti ng putok. Si Mateo ay nanatili sa kanyang pwesto, pilit pinipigilan ng nanginginig niyang kamay. "Lumaban ka!" sigaw ng kasamahan niya. Alam niya, kailangan niyang lumaban. Ngunit ang tanong, sino ang kanyang lalabanan? Sa kabilang panig, "Sumulong!" utos ng opisyal ni Daniel. Nagpaputok ang mga sundalo habang dahan-dahang lumalapit. Si Daniel ay sumunod, kahit hirap ang katawan. Sa bawat hakbang, mas lumalapit siya sa lugar kung saan niya nakilala si Mateo. Lumipas ang ilang minuto ng matinding putukan, hanggang sa gitna ng usok at kaguluhan, may dalawang matang nagtagpo, si Mateo at si Daniel. Pareho silang napatigil. Sa gitna ng sigawan, putukan at kaguluhan, parang tumigil ang oras. Hindi nila narinig ang paligid. Hindi nila naramdaman ang digmaan. Tanging isa't isa lamang ang kanilang nakita. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang baril. Ganoon din si Daniel. Magkatapat, magkaaway. Ngunit sa kanilang mga mata, hindi galit ang naroon, kundi sakit at pag-aalinlangan. "Mateo!" Mahina ngunit malinaw ang tawag ni Daniel. Narinig iyon ni Mateo kahit sa gitna ng ingay. "Daniel!" Sandaling natahimik ang mundo sa pagitan nila. "Ganito na ba talaga?" tanong ni Daniel. "Hindi ko alam," sagot ni Mateo. "Hindi kita kayang barili?" sabi ni Daniel. Napapikit si Mateo. "Hindi ko rin alam kung kaya ko," sagot niya. Biglang may sumigaw mula sa likod ni Mateo. "Mateo, barilin mo siya!" At mula sa likod ni Daniel, "Daniel, huwag kang mag-atubili!" Muling bumalik
ang ingay. Muling bumalik ang realidad. Wala tayong pagpipilian, sabi ni Mateo. Meron, sagot ni Daniel. Pwedeng hindi tayo pumatay. At paano ang iba? Tahimik. Masakit ang katotohanan. Sa isang iglap, may putok na umalingaw-ngaw, ngunit hindi mula sa kanila. Mula sa gilid. Isang bala ang tumama kay Daniel. Napaatras siya. Daniel! Sigaw ni Mateo. Agad siyang tumakbo palapit kahit na delikado. Mateo! Anong ginagawa mo? Sigaw ng kanyang kasamahan. Ngunit hindi na siya nakinig. Lumuhod si Mateo sa tabi ni Daniel. Bakit ka tumakbo? Mahina. Ngunit pilit na tanong ni Daniel. Hindi kita pwedeng iwan, sagot ni Mateo. Baliw ka, bahagyang napangiti si Daniel. Pareho tayo. Sa paligid nila, patuloy ang labanan. Ngunit sa gitna nito, 2 sundalo ang muling nagtagpo. Hindi bilang kaaway, kundi bilang magkaibigan. Mateo! Bulong ni Daniel. Mukhang dito na ako. Huwag mong sabihin yan! Sagot ni Mateo habang pinipigilan ang dugo. Pakinggan mo ako! Hindi! Mateo, napatigil siya. Salamat sa lahat. Nanlabo ang paningin ni Mateo. Hindi pa ito ang katapusan. Para sa akin, oo na. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kamay ni Daniel. Sa gitna ng digmaan, may isang pagkakaibigan na unti-unting nawawala. Ngunit hindi kailanman mawawala sa alaala. Sa malayo, unti-unting humihina ang putukan. Ngunit para kay Mateo, ang mundo ay umiikot lamang sa isang sandali. Isang sandali na hindi niya kailanman makakalimutan. Mateo, kung mabuhay ka, pareho tayong mabubuhay. Ngumiti si Daniel. Kung mabuhay ka, piliin mong maging tao, hindi sundalo. Napapikit si Mateo. At sa sandaling iyon, may bumago sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang digmaan ay hindi basta natatapos sa isang sandali. At ang kanilang kwento ay may mas malalim pang sugat na kailangang harapin. Nanatiling nakaluhod si Mateo sa gitna ng kagubatan. Hawak ang duguang katawan ni Daniel. Sa paligid nila, unti-unting humihina ang putukan, ngunit ang bigat ng sandaling iyon ay tila hindi kailanman maglalaho. Daniel, huwag ka munang bibitaw. Pabulong niyang sabi habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito. Mahina ang paghinga ni Daniel. Halos hindi na gumagalaw ang kanyang dibdib. Mateo! Bulong niya, pagod na ako. Hindi pa, mariing sagot ni Mateo. Hindi pa ito ang katapusan. Bahagyang ngumiti si Daniel, ngunit halatang hirap na siya. Alam mo, nakakatawa, sabi niya. Sa dami ng bala, hindi kita kinaya. Pero isang bala mula sa iba, iyon pa ang tumama sa akin. Napayuko si Mateo, hindi makapagsalita. Siguro, ganito talaga ang digmaan, dugtong ni Daniel. Walang pinipili. Hindi, sagot ni Mateo. May pagpipilian tayo. Meron ba? Tanong ni Daniel. Tahimik. Hindi makasagot si Mateo. Maya-maya, may mga sundalong lumapit mula sa panig ni Mateo. Mateo! Umalis ka dyan!
Sigaw ng isa, "Kalaban yan!" Ngunit hindi gumalaw si Mateo. "Hindi siya kalaban," sagot niya. Nagkatinginan ang mga sundalo. "Anong sinasabi mo?" Galit na tanong ng isa. "Tao siya," sagot ni Mateo. "Sugatan." "Mateo, umalis ka dyan!" Mariing utos ng kanilang leader. "Iwan mo na siya!" Unti-unting napatingin si Mateo sa kanila. "Hindi ko siya iiwan." "Baliw ka na ba?" "Kung baliw ang tumulong, mas gugustuhin ko ng maging baliw." Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Sa kabilang panig, may ilang sundalo rin na papalapit, mga kasama ni Daniel. Napansin nila ang nangyayari. "Daniel!" sigaw ng isa. Napatingin sila kay Mateo. "Lumayo ka sa kanya!" utos nila. Ngunit nanatili si Mateo. Hindi niya binitawan si Daniel. Nasa gitna sila ngayon. Dalawang panig, dalawang hukbo, at sa gitna, isang sundalo na pinipiling hindi lumaban. "Mateo!" Mahina ang boses ni Daniel. "Tama na." "Hindi." "Makinig ka sa akin." Hindi gumagalaw si Mateo. "Kung hindi mo ako iiwan, pareho tayong mamamatay." "Tanggap ko yon." "Pero hindi ko," sagot ni Daniel. "Ayokong mamatay ka dahil sa akin." Napapikit si Mateo. "Hindi kita kayang iwan." "Hindi mo ako iniiwan," sabi ni Daniel. "Pinapalaya mo ako." Unti-unting bumigat ang paghinga ni Mateo. "Mateo," dagdag ni Daniel, "pakinggan mo ako bilang kaibigan." Napatigil si Mateo. "Kaibigan?" "Oo," mahina, ngunit malinaw ang sagot ni Daniel. "Hindi bilang sundalo, hindi bilang kaaway." Unti-unting pumatak ang luha sa mata ni Mateo. "Kung kaibigan kita, sundin mo ako," sabi ni Daniel. Sa paligid, nakatutok na ang mga baril ng magkabilang panig. Isang maling galaw at matatapos ang lahat. "Mateo," huling bulong ni Daniel, "umalis ka na." Mahigpit na napapikit si Mateo. Ang kanyang kamay dahan-dahang bumitaw. Unti-unti siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila nadudurog. Isang hakbang palayo. Isa pa. Sa likod niya, narinig niya ang tinig ni Daniel. "Salamat, kaibigan." Hindi na lumingon si Mateo. Hindi niya kayang makita ang susunod na mangyayari. Maya-maya, isang putok. Isang katahimikan. Napatigil si Mateo. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Alam niya, hindi na niya kailangang lumingon. Sa araw na iyon, hindi lamang isang sundalo ang nawala, kundi isang pagkakaibigan na isinilang sa gitna ng digmaan. Lumapit ang kanyang leader. "Mateo," sabi nito, "tapos na." Ngunit hindi sumagot si Mateo. Sa kanyang isipan, hindi pa tapos. Lumipas ang ilang oras. Natapos ang labanan. Nanalo ang kanilang panig. Ngunit para kay Mateo, walang panalo. Habang naglalakad siya pabalik sa kampo, tila dala niya ang bigat ng buong mundo. "Mateo," tawag ng isang kasamahan, "bayani ka ngayon. Dahil sa iyo, napanatili natin ang posisyon." Napahinto siya. "Bayani?" bulong niya. "Oo," sagot ng sundalo. "Ipinaglaban mo ang lugar kahit sugatan ka." Tahimik siyang napangiti, ngunit walang saya. Kung alam lang nila,
Bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Mateo. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, nakikita niya si Daniel. Naririnig niya ang huling salita nito. Piliin mong maging tao, hindi sundalo. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong, hindi tungkol sa kaaway, hindi tungkol sa utos, kundi tungkol sa sarili. Sino ba talaga ako? Bulong niya sa dilim. Dahil sa gitna ng digmaan, may mga sugat na hindi nakikita at may mga pagkawala na hindi kayang palitan ng anumang tagumpay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng dalawang hukbo, kundi sa loob ng puso ng isang taong naiwan. Tahimik ang gabi sa kampo, ngunit sa loob ni Mateo ay may bagyong hindi mapatahimik. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, nakatitig sa kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na humawak sa baril at sa kamay ng isang kaibigan na hindi na niya maililigtas. Mateo, tulog ka na, sabi ng isang kasamahan niya mula sa kabilang higaan. Maaga pa tayo bukas. Higa ka na lang, sagot niya ng mahina. Ngunit hindi siya humiga. Hindi siya makatulog. Lumipas ang ilang sandali. Tumayo si Mateo at lumabas ng kanilang tolda. Malamig ang hangin at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Kaibigan, iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Piliin mong maging tao, hindi sundalo. Napapikit siya. Paano? Tanong niya sa sarili. Paano kung ang mundo ko umiikot sa pagiging sundalo? Habang naglalakad siya sa paligid ng kampo, may napansin siyang isang maliit na mesa na may ilaw. May isang matandang sundalo na nakaupo roon, tahimik na nagsusulat. Hindi ka pa natutulog? Tanong ng matanda nang mapansin si Mateo. Hindi po, sagot niya. Hindi rin ako, sabi ng matanda. Sanay na akong kausap ang sarili ko sa gabi. Lumapit si Mateo. Ano po ang sinusulat ninyo? Mga liham, sagot nito. Para sa pamilya ng mga hindi na makakauwi. Napatigil si Mateo. Para sa mga namatay? Oo. Paano ninyo nasusulat ang ganito? Huminga ng malalim ang matanda. Hindi madali, pero kailangan. Dahil may mga taong naghihintay ng katotohanan o kahit kaunting kapanatagan. Napatingin si Mateo sa papel. Pwede po ba akong sumulat? Ngumiti ang matanda. Kung may gusto kang sabihin, isulat mo. Umupo si Mateo sa harap ng mesa. Kinuha niya ang papel at ang panulat. Ngunit hindi agad siya nakasulat. Kanino mo isusulat? Tanong ng matanda. Saglit siyang natahimik. Sa pamilya ng kaibigan ko. Kasama mo ba siya sa unit? Hindi sumagot si Mateo agad. Hindi, sagot niya sa huli. Kaaway ba siya? Napatingin si Mateo sa matanda. Hindi niya alam kung paano ito nasabi, ngunit tila alam nito ang katotohanan. Oo, sagot niya. Hindi nagulat ang matanda. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Maraming sundalo ang may kwentong hindi nila masabi. Unti-unting nagsimulang magsulat si Mateo. Sa pamilya ni Daniel, napatigil siya. Napapikit, huminga ng malalim at nagpatuloy.
Hindi ninyo ako kilala, ngunit nais kong sabihin sa inyo na ang anak ninyo ay isang mabuting tao. Sa gitna ng digmaan, pinili niyang manatiling totoo sa kanyang puso. Nakilala ko siya sa isang lugar na hindi dapat pinagmumulan ng pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, tinuring niya akong kaibigan. Hindi ko siya nakilala bilang kaaway, kundi bilang anak, bilang kapatid, at bilang taong may pangarap. Nais kong sabihin na hindi siya nag-iisa sa kanyang huling sandali. May kasama siya at may taong nagpapahalaga sa kanya. Huminto si Mateo. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, bulong niya. Tama yon, sagot ng matanda. Dahil totoo iyon, tinapos niya ang liham. Patawad kung hindi ko siya nailigtas, ngunit ipinapangako ko na hindi ko makakalimutan ang kabutihan niya. Mateo. Pagkatapos niyang magsulat, tahimik siyang naupo. Parang may nabawa sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin sapat. Anong gagawin mo sa liham? Tanong ng matanda. Hindi ko alam kung paano ito ipapadala, sagot ni Mateo. Ako na ang bahala, sabi ng matanda. May paraan kami para makarating ang mga liham sa kabilang panig. Nagulat si Mateo. Talaga? Oo, sagot nito. Dahil kahit magkaaway ang mga hukbo, hindi magkaaway ang mga pamilya. Tahimik na tumango si Mateo. Salamat po. Bago siya umalis, muling nagsalita ang matanda. Mateo. Opo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang pagkakamali o sa isang pagkawala. Hindi ko siya pinatay, sagot ni Mateo. Pero iniwan mo siya, sagot ng matanda. Napatigil si Mateo. Masakit, ngunit totoo. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo, dagdag ng matanda. May mga laban na kailangan mong maintindihan. Tahimik na naglakad, pabalik si Mateo sa kanyang higaan. Ngunit bago siya pumasok, tumingala siya sa langit. Daniel, bulong niya, hindi kita makakalimutan. Sa gabing iyon, sa gitna ng digmaan, may isang sundalo na nagsimulang magbago. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kaibigang nagturo sa kanya kung paano maging tao. Ngunit ang pagbabago ay hindi madaling landas. At sa susunod na mga araw, masusubok ang kanyang paninindigan. Dahil sa mundo ng digmaan, ang kabutihan ay kadalasang sinusubok at minsan pinaparusahan. Muling sumikat ang araw sa kampo, ngunit para kay Mateo, tila wala itong dalang bagong pag-asa. Tahimik siyang nakaupo habang inaayos ang kanyang gamit. Sa bawat galaw, ramdam niya ang pagod, hindi lamang sa katawan kundi sa isip at puso. Mateo! Tawag ng isang sundalo. Pinapatawag ka ng komandante. Tumayo siya agad. Ngayon na, sagot niya. Sa loob ng tolda ng komandante, mabigat ang hangin. Umupo ka, sabi ng komandante. Sumunod si Mateo. May mapa sa mesa at may ilang marka na tila nagpapakita ng susunod nilang hakbang. May bagong misyon, diretso nitong sabi. May impormasyon kami na may maliit na grupo ng kalaban na nagtatago malapit sa ilog sa Hilaga. Nanlalamig ang pakiramdam ni Mateo. Ilog, Hilaga, masyadong pamilyar. Anong gagawin namin? Tanong niya. Lilinisin ang lugar, sagot ng komandante. Walang maiiwan.
Napatigil si Mateo. Walang maiiwan? Walang maiiwan. Ulit ng komandante. Mas mariin. Kailangan nating siguraduhin na walang makakatakas na kalaban. Tahimik si Mateo. May problema ba? Tanong ng komandante. Wala po, sagot niya, kahit may bigat sa kanyang boses. Paglabas niya ng tolda, tila mas mabigat ang kanyang mga hakbang kaysa dati. Anong sabi ng komandante? Tanong ng kasamahan niya. May misyon, sagot niya. Magandang balita yan, sabi ng sundalo. Panibagong tagumpay. Hindi sumagot si Mateo. Lumipas ang ilang oras at nagsimula na ang kanilang pagmartsa patungo sa hilaga. Habang papalapit sila sa ilog, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mateo. Ang bawat puno, bawat bato, parang may naaalala siya. Hanggang sa nakita niya ang kubo, ang parehong kubo. Napahinto siya. Mateo, anong problema? Tanong ng kasamahan niya. Wala, sagot niya. Tuloy lang. Ngunit hindi siya mapakali. Maghanda, utos ng komandante. Hahatiin natin ang grupo. Palibutan natin ang lugar. Tahimik na sumunod ang mga sundalo. Ngunit si Mateo, may ibang iniisip. Paano kung may natira pa? Bulong niya sa sarili. Anong sabi mo? Tanong ng kasamahan niya. Wala. Habang unti-unting pinapalibutan ng kanilang grupo ang lugar, napansin ni Mateo ang isang maliit na galaw sa likod ng kubo. Isang anino. Isang tao. Napatigil siya. May nakita ako, sabi niya. Saan? Tanong ng kasama. Doon, sabay turo niya. Sigurado ka? Oo. Sumunod ka sa akin, sabi ng sundalo. Dahan-dahan silang lumapit. Bawat hakbang ay puno ng tensyon. Hanggang sa may nakita silang isang batang lalaki. Halos 10 taong gulang. Takot na takot. Nakapulupot sa kanyang katawan ang maruming damit. At nanginginig siya habang nakatago sa likod ng kahoy. May bata dito! Sigaw ng kasama ni Mateo. Agad na lumapit ang ibang sundalo. Kalaban ba ito? Tanong ng isa. Hindi, sagot ni Mateo. Bata lang siya. Lumapit ang komandante. Tingnan ninyo kung may kasama. Wala sir, sagot ng isa. Baka espiya, sabi ng isa pang sundalo. Hindi siya espiya, mariing sagot ni Mateo. Paano mo nasabi? Dahil bata siya. Lumapit si Mateo sa bata. Anong pangalan mo? Tanong niya ng mahinahon. Tahimik ang bata. Natatakot ka ba? Tumango ang bata. Wala kaming gagawin sa'yo, sabi ni Mateo. Mateo, tawag ng komandante. Lumayo ka dyan. Napatingin si Mateo. Sir, bata lang siya. Hindi natin alam kung sino siya, sagot ng komandante. Sa digmaan, kahit bata, pwedeng gamitin. Nanlaki ang mata ng bata. Hindi ako kalaban, umiiyak niyang sabi. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Biglang bumalik sa kanya ang alaala ni Daniel. Ang kubo, ang sugat, ang mga salita. Piliin mong maging tao, hindi sundalo. Sir, sabi ni Mateo, hayaan natin siya. Hindi pwede, sagot ng komandante. May utos ako. Sir, Mateo, malakas na sigaw nito. Sundin mo ang utos! Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin kay Mateo. Sa bata. Sa komandante. Kung susundin ko ang utos, bulong ni Mateo,
Ano ang matitira sa akin? Lumuhod siya sa harap ng bata. Makinig ka, mahina niyang sabi. Tumakbo ka kapag sinabi ko. Mateo, sigaw ng komandante. Tumayo si Mateo. At sa unang pagkakataon, ibinaling niya ang baril. Hindi sa bata, kundi sa lupa. Hindi ko kayang gawin, sabi niya. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ng komandante. Pinipili kong maging tao. Nagkaroon ng tensyon. Ang mga sundalo ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Mateo, huli na ang lahat para sa ganyang pag-iisip, sabi ng komandante. Hindi pa, sagot niya. Tumingin siya sa bata. Tumakbo ka. Saglit na nag-alinlangan ang bata. Tumakbo ka, ulit ni Mateo. At sa wakas, tumakbo ang bata. Barilin ninyo, sigaw ng komandante. Ngunit, walang nagpaputok. Tahimik. Mabigat. Unti-unting bumaba ang baril ng komandante. Mateo, sabi nito, alam mo ba ang ginawa mo? Opo, sagot niya. At handa kang harapin ang kapalit? Tumango si Mateo. Opo, sa araw na iyon, hindi siya tinuring na bayani, kundi isang sundalong lumabag sa utos. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na malinaw. Sa wakas, pinili niya at sa pagpiling iyon, nagsimula ang panibagong laban. Hindi laban sa kaaway, kundi laban sa sistema at sa sarili niyang nakaraan. Tahimik ang kampo, ngunit iba ang katahimikan ngayon. Hindi ito tulad ng mga gabing puno ng pagod at pahinga. Ito ay katahimikang may kasamang paghusga. Nakatayo si Mateo sa gitna ng maliit na espasyo sa harap ng tolda ng komandante. Nakapaligid sa kanya ang ilang opisyal at sundalo. Lahat ay nakatingin. Tingin. Ngunit walang nagsasalita. Mateo! Malamig na tawag ng komandante. Alam mo kung bakit ka narito? Opo, sagot niya. Ulitin mo. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko sinunod ang utos. Pinatakas ko ang bata. Nagkatinginan ang mga opisyal. Hindi lamang yan, dagdag ng komandante. Inilagay mo sa panganib ang buong grupo. Tahimik si Mateo. Hindi siya sumagot. May paliwanag ka ba? Tanong ng isang opisyal. Dahan-dahang tumingala si Mateo. May mga utos na hindi na dapat sundin, sabi niya. Nagkaroon ng bulungan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng komandante. Kung ang utos ay laban sa pagiging tao, dapat ba talaga itong sundin? Tumahimik ang lahat. Mateo, matigas ang boses ng komandante. Hindi tayo narito para magtanong. Narito tayo para sumunod. Pero tao pa rin tayo, sagot niya. Lumapit ang isang opisyal. Sa digmaan, may mga sakripisyong kailangang tanggapin. Hindi lahat ng sakripisyo ay tama, sagot ni Mateo. Unti-unting bumigat ang hangin. Kung lahat ay mag-iisip tulad mo, sabi ng komandante, magkakaroon ng kaguluhan. Kung walang mag-iisip tulad ko, sagot ni Mateo, walang matitirang kabutihan. Tahimik. Walang gumagalaw. May isa pang tanong, sabi ng komandante. May nalaman kami. Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. May ulat na nakita kang kasama ang isang kalaban. Ilang araw na ang nakalipas. Napatigil siya. May alam ka ba tungkol dito? Tahimik. Naalala niya si Daniel. Ang kubo. Ang mga usapan.
ang pagkakaibigan. Sumagot ka, maring sabi ng komandante. Dahan-dahang huminga si Mateo. Opo, sagot niya. Nagulat ang ilan. Anong ginawa mo? Tanong ng opisyal. Tinulungan ko siya. Parang tumigil ang oras. Tinulungan mo ang kaaway, ulit ng komandante. Opo. Bakit? Napatingin si Mateo sa paligid, sa mga sundalong nakatingin sa kanya, sa mga mata na puno ng pagdududa. Dahil sugatan siya, sagot niya. At dahil tao siya. Mateo, malamig ang boses ng komandante. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ginawa mo? Opo. Ito ay pagtataksil. Tahimik si Mateo. Ngunit hindi siya umatras. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang ginawa mo, tanong ng komandante, gagawin mo ba? Dahan-dahang umiling si Mateo. Hindi. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Handa kang harapin ang parusa? Opo. Nagkatinginan ang mga opisyal. Pagkatapos ay nagsalita ang komandante. Simula ngayon, ikaw ay inaalisan ng ranggo. Tahimik ang lahat. Ikaw ay ilalagay sa kustodya habang hinihintay ang pinal na desisyon. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi siya nagreklamo. Dalhin siya! Utos ng komandante. Lumapit ang dalawang sundalo at hinawakan siya sa magkabilang braso. Habang inilalakad siya palayo, may ilang sundalo na nakatingin sa kanya. May galit, may awa, may pagkalito. Ngunit si Mateo, tahimik lang. Habang papasok siya sa maliit na kulungan sa gilid ng kampo, bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na boses. Mateo, napalingon siya. Ang matandang sundalo. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Bahagyang ngumiti si Mateo. Alam ko. Isinara ang pintuan. At naiwan siyang mag-isa. Sa loob ng kulungan, umupo si Mateo sa sahig. Tahimik. Ngunit hindi mabigat. Daniel! Bulong niya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung makakalaya pa siya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang sigurado. Hindi siya nagsisi dahil sa gitna ng digmaan. Pinili niyang maging tao at kung iyon ang kanyang magiging kapalit, tatanggapin niya. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi pa tapos dahil may mga bagay na hindi inaasahan na maaaring magbago ng lahat. Tahimik ang umaga sa kampo. Hindi tulad ng dati, walang sigawan, walang utos na nagmamadali, at walang putok na gumigising sa mga sundalo. Para bang sa unang pagkakataon, huminga ang mundo ng malalim. Ngunit sa loob ng maliit na kulungan, gising na si Mateo. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Hindi niya alam kung anong oras na o kung anong mangyayari sa kanya sa araw na iyon. Ang alam niya lang, handa siya. May narinig siyang mga yabag sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Ang komandante. Mateo, sabi nito. Tumayo si Mateo. Opo, may balita ako. Tahimik siyang naghintay. Natapos na ang digmaan. Parang tumigil ang oras. Natapos na, ulit ni Mateo. Oh, sagot ng komandante. Nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig kagabi. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Matagal niyang hinintay ang salitang iyon. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Bukas na ang mga bilanggo,
Dagdag ng komandante. Malaya ka na! Napatingin si Mateo sa kanya. Malaya na ako. Oh, tahimik. Ngunit hindi masaya. May isa pa akong sasabihin, sabi ng komandante. Naghintay si Mateo. May liham na dumating para sa'yo! Nagulat siya. Para sa akin, tumango ang komandante at iniabot ang isang papel. Dahan-dahan itong tinanggap ni Mateo. Kilala niya ang sulat. Hindi niya kilala ang sumulat. Ngunit ramdam niya. Binuksan niya ang liham at nagsimulang magbasa. Kay Mateo, hindi mo ako kilala. Ako ang nakababatang kapatid ni Daniel. Natanggap namin ang liham mo. Maraming salamat. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan sa pag-alaga sa kanya, sa kanyang huling mga sandali. Matagal naming inisip na nag-iisa siya, na natakot siya. Ngunit dahil sa'yo, nalaman naming hindi siya nag-iisa at hindi siya itinuring na kaaway, kundi kaibigan. Para sa amin, sapat na yon. Hindi ka namin itinuturing na kalaban, kundi isang mabuting tao na napunta sa maling lugar at oras. Maraming salamat. Luis. Unti-unting bumaba ang papel sa kamay ni Mateo. Nanlabo ang kanyang paningin. Kaibigan. Mahina niyang bulong. Hindi niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan. Sa wakas, may nakakaunawa. Mateo, sabi ng komandante, pwede ka nang umalis. Lumabas siya ng kulungan. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Iba ang pakiramdam. Hindi na tulad ng dati. Habang naglalakad siya palabas ng kampo, napansin niya ang ibang sundalo. May mga nag-uusap. May mga tahimik. May mga nakatingin sa malayo. Lahat sila may kanya-kanyang sugat. Ngunit si Mateo, may dala siyang kakaiba. Isang aral. Isang alaala. Isang pangako. Huminto siya sandali. Tumingala sa langit. Daniel! Bulong niya. Natapos na. Sa hangin. Parang may sumagot. Tahimik. Ngunit malinaw. Ngumiti si Mateo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sundalo, kundi isang tao na natutong magmahal kahit sa gitna ng digmaan. Habang naglalakad siya palayo, naalala niya ang sinabi ni Daniel. Piliin mong maging tao, hindi sundalo. At sa wakas, ginawa niya iyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula muli. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya babalik sa dati. Sa bawat hakbang, dala niya ang alaala ng isang kaaway na naging kaibigan. At sa kwentong iyon, natapos ang digmaan. Hindi lamang sa lupa, kundi sa puso. Wakas.